Hala Bea, may ibubunyag, kaya naman pala at napakamahiyain nila. Bakit tatay at nanay, hindi nyo naman sinabi kasi agad? Sana noon pa at para magawa na agad ito ng solusyon. Paano na lang ito at dami nang nagagalit sa inyo? Marami na ang humusga at nagbigay ng samet-saring. Hala Bea, may ibubunyag, kaya naman pala at napakamahiyain nila. Bakit tatay at nanay, hindi nyo naman sinabi kasi agad? Sana noon pa at para magawa na agad ito ng solusyon. Paano na lang ito at dami nang nagagalit sa inyo? Marami na ang humusga at nagbigay ng samet-saring opinyon. Ito ang gagawan natin ng reaksyon mga kababayan, pero bago yan, ay nais ko po sanay i-like ang video na ito. At paunawa lang po na sanay patapusin nyo munang panoorin ang kabuuan ng video na ito hanggang sa dulo. Para inyong malalaman ang nilalaman nito at please suportahan po natin ang channel ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at Kalingap Rab. Maraming salamat po. Yes po mga kababayan, si Bea ay nagsasalita na at nadiskubre na natin kung bakit ganito sila. 3 punto at rason ang ating dapat na puntiryahin. Una ay ang pagkamahiyain nga nila. Bakit nga ba talaga na hindi pa rin sila halos magsasalita ngayon? At bakit ko nasabi na ito ang naging maganda para sila ay talagang masasabi natin na dapat gagawin nila? Isa sa naging basihan ko ay sa last episode ni Kuya Val. Noong kinausap niya ito, makikita natin dito na hindi nagsasalita si Bea. Sa salitang Tagalog na naitanong sa kanya, bagkus ay ating napag-alaman na mas komportable kasi sila kapag salitang Bicolano ang salita na gagamitin dito. Ito ay napakasimple lang na problema, pero napakamahalaga para sa 3 magkakapatid na mahiyain. Parang gawin mong kaibigan. Kasi napakadalang kasi ng mga gano'n, yung sitwasyon na gano'n. Ayaw nyo bang yung i-vlog kayo, gusto ko naman. Okay lang ba sa inyo? Napag-aralan mo naman na maalis yung hiya, yung ibig sabihin. Oo mga kababayan, hindi lang ito napapansin halos ng Kalingap team. Pero ito talaga ang isa sa rason bakit ayaw nilang magsalita. Kaya kung ating tingnang mabuti, ay magsasalita lang si Bea kapag matututuin niya. Oo, matagal. Medyo matagal lang. Nagparibad ka na yata ng buhok kaya Paribad ka ng buhok? Ito? Paribad ba niya? Hoy, ano ka dito, Toy? Hoy, marunong ka mag-basketball? Si ate mo, pagka kausap kayo, nagsasalita naman. Gusto Bicol yan? Ha? Bicol ang gusto ng salita. Bicol? Translator. Taram. Hindi mo Tagalog. Bicol ang gusto yan. Ano sabi mo? Ano ko taga-translate ni ang salita. Sabi ko, inatanong ko kung nakakausap niya yung ate niya ng masingko. Obe, kung nakakakulay mo na si ate mo ng ayos, nakakulay mo si ate mo ng ayos. Yun man. Nasimbag na siya mo. Nasimbag na siya pag inakot mo. Yun, siya man. Ito, plastic ko. Pag nandito lang kami, hindi talaga siya nagsasalita. Pero okay lang kay ate mo na nandito kami, kung kaibigan ninyo kami. Okay lang. Bicol ang salita na itatanong sa kanila. Take note mga kababayan. Sila ay nakatira sa kabilang bundok sa mahabang panahon. Kaya masasabi ko talaga ay dahil sa salita nila ang napakahalaga sa kanila. Taglay kasi nila ang sitwasyon na sila mismo lang ang nakakaalam. Di kasi sila sumasagot sa problema na meron sila. Kahit ang nanay at tatay ay wala man lang pangaral sa mga anak nila. Bicolana dapat ang salita at kung Tagalog man ay dapat may translator sila. Kaya masasabi ko talaga dito kay Kuya Val, ay naging komportable sila. At halos naging masaya sila dahil sa pangalawang punto at rason ito papasok. Dahil nga sa nakikita natin, ay sobra ang tuwa nila. Noong time na nagbibiro si Kuya Val sa kanila. Tirador daw Kuya Val, tirador. Basketballan. Tirador daw Kuya Val, gusto yan. Ay, gusto mo tirador? Yan, tirador daw. Ha? Ano gusto mong pana?
Namamatawa ni Kuya. Dapat may tig-1,000 na tayo kung sa akin tumawa. Tirador, gusto tirador. Sige, darami ka ng tirador. Pana daw sa iyo. Oy, kumpe. Simpleng bagay lang ito pero dapat pahalagahan. Ito lang kasi ang nakakapagpasaya sa kanila, yung tipong nadulas ka ay masaya na silang nagtatawanan dito. Ito na ang sinasabi ko na isa talaga ito sa nakakatulong sa kanila. Naging magandang bonding kasi sa kanila ang ganito. At paniniwala nila na kaibigan ang turing nila sa mga taong ganito na nagpapasaya sa kanila. Huli pa ng manok. Huli. Tawad din niya. Tatawanan ka man. Tatawanan niya. Ano ng manok? At nawala ang hinala nila na baka sila ay mabubuli na naman. Sa mga taong nakapaligid sa kanila, at ito na ang pangatlong rason. Na isa sa pinakamahalaga sa kanila, para di na talaga sila mahihiya pa. Ang regular na pakikipag-usap sa kanila, at ang pakikitungo sa ibang tao na kaharap sila. Halimbawa dito ang pagsisimba nila, na ngayon ay ginagawa na ni Kalinga Prab. At ang madalas na pagpunta nila at pagbisita dito. Sa tatlong mahiyaing Tres Marias na dati ay tinaguriang Zombie Sisters. Hindi na kasi sila umaabot ng 1 linggo, bago sila binibisita. Katunayan dito ay 2 bis na sila na e-vlog. Hindi pa kasama ang vlog kay Kuya Val, kaya ang tanong ko kung tama kaya ang 3 rason ko mga kababayan. Kung may kulang pa ay sana magbigay kayo mga kaibigan ng inyong komento, reaction, at opinyon at suhestyon, para ating may parating sa lahat at sa Kalingap team, at magawa ng aksyon ang ganitong sitwasyon, at para na rin malamang ang inyong saloobin at damdamin. Pero bago ko tapusin, ay isang mapagpalang araw mga kababayan, lalo na sa ating ama na si Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, at Kalingap maraming salamat po. Saan ata ngayon pa? 8 ata. 8? Huli pa ng manok. Huli. Tawad din niya. Tatawanan ka man.